Sa isang malawak na hasyenda sa lalawigan, may isang batang trabahador na ang pangalan ay Naldo. 18 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang kanyang katawan ay tila hinubog na ng taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw, ulan at hampas ng malupit na kapalaran. Ulila na si Naldo mula pagkabata. Iniwan siya ng kanyang mga magulang sa pangangalaga ng isang matandang tiya na namaya pa rin nung siya'y 12 anyos pa lamang. Mula noon, natuto na siyang magbanat ng buto upang mabuhay. Ang hasyendang kanyang pinaglilingkuran ay pag-aari ng isang Don Felino Calderon, isang kilalang mayaman at makapangyarihan sa buong rehiyon. Malupit si Don Felino. Hindi sapat ang kanyang binibigay na sahod sa mga trabahador, ngunit wala namang makapagreklamo. Kapag ikaw ay lumaban o nagtanong ng karapatan, tiyak na ikaw ay mawawalan ng trabaho at sa ilang kaso ay bigla na lang nawawala sa baryo ang trabahador na parabang nalunok ng lupa. Si Naldo ang pinakamainam magtrabaho sa kanilang grupo. Tahimik, masipag at hindi mapili kahit anong ipagawa. Mula sa pagsasaka ng tubo hanggang sa pagkakarga ng sako ng asukal, hanggang sa paglilinis ng kulungan ng mga kabayo ni Don Felino. Ngunit dahil sa kanyang sipag, siya rin ang madalas pag-uutusan ng mga pinakamabibigat na gawain. "Naldo, tangina mo, tamad ka yata ngayon." Sigaw ni Mang Rosendo, ang katiwala ni Don Felino, isang hudas na alipin ng amo. "Hindi ho, Mang Rosendo. Tapos ko na po yung 4 na sako. Ito na po yung pang-5. Mahinahon niyang sagot habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang maruming baro. "Dahan-dahan ka sa pagsagot, ha? Abay baka nakakalimot ka kung sino ang nagpapakain sa iyo dito sa hasyenda." At isang malakas na sampal ang kanyang inabot mula sa katiwala. Napayuko na lamang si Naldo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tiisin ang lahat para sa kaunting baryang ipambibili niya ng kanin at tuyo. Ang bawat araw ay tila paulit-ulit na bangungot. Paggising ng madaling araw, trabaho hanggang hapon, gutom, pang-aalipusta, at pagtulog sa isang madilim at amoy basang lumang bodega na ginawang barracks ng mga trabahador. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin sa puso ni Naldo. Sa tuwing siya'y nakatitig sa langit tuwing gabi, pinapangarap niya ang isang araw na makakaalis siya sa hasyenda, magkakaroon ng sariling lupa, at makakain ng hindi nagmamadali o umaasa sa tira ng amo. Isang gabi, habang siya'y nagpapahinga sa likod ng sira-sirang kamalig, napansin niyang parang may kumikislap sa ilalim ng isang matandang puno ng mangga sa dulong bahagi ng hasyenda. Hindi ito ordinaryong liwanag. Ang kislap ay tila kulay ginto na gumagalaw, kumikislap na parang sumasayaw sa hangin. Naudyok ng kakaibang kuryosidad, nilapitan niya ang puno. Tahimik ang gabi at ang hangin ay malamig, may halong kilabot. Nang malapit na siya, bigla niyang narinig ang munting boses na paos ngunit mabait. "Huwag kang matakot, binatang may mabuting puso. Ako'y hindi kaaway." Napatigil si Naldo. Sa paanan ng punong mangga may maliit na nilalang, mga 2 dangkal ang taas, na may mahahabang puting buhok, balbas at damit na tila yari sa balat ng dahon ng saging. Isa itong duwende. "Ti duwende ba kayo?" Nauutal niyang tanong. "Ako si Dandu, isang matandang duwende na naninirahan sa punong ito sa loob ng daan-daang taon. Matagal na kitang pinagmamasdan. Mabait kang bata, Naldo. Hindi ka maramot, hindi ka sakim. Kaya ako'y mag-aalay ng tulong sa iyo." Napasinghap si Naldo. Ang puso niya ay tila tumibok ng mabilis. Tila may balak ang duwende na baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Rosendo mula sa di kalayuan. "Nalingas-ngas ka na naman diyan, Naldo. Gumising ka na nga, may trabaho tayo bukas ng madaling araw." Naglakad palayo si Naldo na may kaba at pagkamangha.
Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang sumibol ang pag-asa. Hindi na magiging pareho ang kanyang buhay matapos ang gabing iyon. Kinabukasan, kahit na halos walang tulog at pagod mula sa sunod-sunod na utos ni Mang Rosendo, hindi matanggal sa isipan ni Naldo ang kakaibang nilalang na nakausap niya sa ilalim ng punong mangga, si Dandu, ang mabuting duwende. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi nitong, "Mag-aalay ako ng tulong sayo." Tila bang isang liwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Pero hindi niya rin maiwasang pagdudahan ng sarili. Baka naman panaginip lang ang lahat, dala ng matinding pagod at gutom. Ngunit nang muli niyang mapansin ang gintong kislap sa paanan ng puno nang dumaan siya roon sa madaling araw, natitiyak niyang totoo ang lahat. Pagsapit ng gabi, matapos ang isang araw ng muling pagsasako ng tubo at paglilinis ng latian ng kabayo, ay bumalik si Naldo sa punong mangga. Ang hangin ay malamig at tahimik, at ang mga kuliglig ay tila pumapalakpak ng himig ng kababalaghan. Muli, sa paanan ng puno, lumitaw si Dandu, nakaupo sa isang pinagdikit-dikit na tuyong dahon ng saging. "Salamat at bumalik ka, Naldo," bungad ng duwende habang ngumingiti. "Hindi ko alam kung bakit, pero parang nagtitiwala ako sa inyo," tugon ni Naldo habang lumuluhod sa harap ng duwende. "Ang mundo mo ay puno ng paghihirap, kawalang katarungan at kasakiman. Ngunit may mga nilalang pa ring nagmamasid sa mga gaya mong may malinis na puso, at ako'y isa sa kanila." Dahan-dahang inabot ni Dandu ang isang maliit na sisidlan na yari sa luntiang baw ng niyog, na may ukit na sinaunang simbolo. Sa loob nito ay tila may maliit na butil ng ginto, kasing laki ng butil ng palay, na kumikislap kahit walang liwanag. Ito ang unang biyaya. Isang butil lamang sa bawat araw. Ilagay mo ito sa iyong palad bago ka matulog, at sa pagsapit ng umaga, magiging totoong ginto ito. Ngunit tandaan, Naldo, ang yaman ay parang apoy. Maaari kang painitin o lamunin. Napatingin si Naldo sa butil na tila buhay. "Anong kapalit nito?" Ngumiti si Dandu at tumingin sa bituin. "Wala kang kailangang bayaran, kundi ang panatilihin mong mabuti ang puso mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng inggit, takot o galit. Kapag ang yaman ay ginamit para sa kapwa at hindi para sa pansariling kasakiman, lalago ito nang hindi mo inaasahan." Tumango si Naldo. Para sa kanya, wala na siyang pwedeng ibigay kundi tiwala. Kinuha niya ang sisidlan at bago siya tuluyang bumalik sa kanyang barong-barong, ay muling nagpasalamat sa duwende. Pagsapit ng gabi, inalay niya ang butil sa palad niya, gaya ng bilin ni Dandu. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang kamao, nanalangin at nakatulog. Kinabukasan, pagkagising niya, ay nagulat siya. Hindi na ito butil, kundi isang maliit na piraso ng ginto na parang sinadyang hinulma ng alahasero. Nang idinadaan niya ito sa matandang tindero ng alahas sa kabilang baryo kinahapunan, halos mabitawan ng tindero ang magnifying lens niya. Anak ng... Ito'y purong ginto. Hindi basta sinasabit, kundi tinutunaw para gawing alahas ng mga mayayaman. Saan mo ito nakuha? Hindi sumagot si Naldo. Imbis, hiniling niyang ibenta ito, at kapalit ng ginto ay isang halaga na kahit kailan ay hindi pa niya nahawakan, 3,000 piso. Isang halagang sapat na para makabili ng pagkain para sa isang buwan, at kahit isang pares ng bagong tsinelas. Habang pauwi, ang puso ni Naldo ay napuno ng ligaya, ngunit kasabay rin nito'y kaba. Ayaw niyang maging kasinlakas ng Don Felino ang yaman niya, ngunit gusto lamang niyang magkaroon ng ginhawa, kahit kaunti lang. Hindi niya alam na mula sa malayo, may matang lihim na nakamasid sa kanya, mga matang puno ng selos at pagkausisa. Si Mang Rosendo, ang katiwala ng hasyenda, ay napansin ang pabago-bagong kilos ni Naldo.
At ngayong nakita niyang may hawak itong bagong tsinelas, may daladalang bagong damit, at mas masigla kaysa dati, nagsimula na ang kanyang pagdududa. May sekreto kang tinatago, batang ito. Bulong ni Rosendo sa sarili habang sumisinghot ng tabako. Hindi alam ni Naldo na habang siya'y nagsisimula pa lamang makalapit sa bagong kinabukasan, may mga aninong nagmamatyag, handang sirain ang kanyang swerte. Sa mga sumunod na araw, hindi na maitago ang pagbabago kay Naldo. Ang dating luma't punit-punit niyang kamiseta ay napalitan ng bagong polo na bili niya sa palengke. Ang kanyang lumang sapatos na may butas sa gilid ay napalitan ng maayos na tsinelas na goma. Hindi na rin siya mukhang gutom o sakitin. Ang kanyang mga kasamang trabahador ay napapansin ito, ngunit sa kanilang pagkamanghay may kasamang inggit, lalo na si Mang Rosendo. "Hoy Naldo," ani Rosendo isang hapon habang pinapagalaw ang kanyang baston. "Napapansin kong parang hindi ka nagutom ngayon, ha? Saan mo kinukuha ang pambiling ganyan?" "May kaunti lang pong naipon," maikling sagot ni Naldo. Pero sa kanyang loob, ramdam niyang nagsisimula na siyang pagdudahan. Kaya sa mga sumunod na gabi, naging mas maingat siya. Hindi na siya dumidiretso sa punong mangga tuwing gabi. Sa halip, palihim siyang dumadaan sa likod ng kamalig, umiikot at tinitiyak na walang sumusunod bago lapitan si Dandu. Ngunit kahit anong ingat, may mga matang hindi niya matatakasan. Isang gabi, habang inaabot ni Dandu ang panibagong butil ng ginto kay Naldo, isang malayong anino ang gumapang sa likod ng damuhan. Si Rosendo na kanina pa nagmamasid. "Diyos ko, totoo nga," bulong niya sa sarili habang nakasilip sa likod ng matataas na talahib. Nakikipagkita siya sa duwende? Ang katiwala ay hindi naniniwala sa mga engkanto noon. Ngunit ang kanyang kasakiman ay higit pa sa kanyang pagdududa. Nakita niya kung paano iniabot ng duwende ang isang bagay na kumislap. Nakita rin niya kung paano ito itinago ni Naldo sa maliit na kahon. Kinabukasan, nagkunwaring mabait si Mang Rosendo kay Naldo. Nilapitan niya ito sa gitna ng taniman habang nagpapahinga. "Naldo, balita ko'y madalas kang naglalakad sa gabi. Hindi ka ba natatakot? Baka may masamang elemento," nakangising wika ng katiwala. Napatingin si Naldo sa kanya at sa likod ng ngiting iyon ay naramdaman niyang may pagtatangkang tuklasin ang kanyang sekreto. "Hindi naman ho. Sa gabi lang po kasi ako nakakapagpahinga." Tumango si Rosendo. "Baka gusto mong sabihin sa akin kung saan ka nakakakuha ng ginto?" Nanlaki ang mata ni Naldo. Anong ibig niyong sabihin?" Lumapit si Rosendo at marahas na hinawakan ang braso ni Naldo. "Huwag ka nang magkaila, bata. Nakita kita kagabi. Alam ko ang sikreto mo. Alam ko ang tungkol sa duwendeng yon." Napabuntong hininga si Naldo. Hindi niya inaasahang may makakakita. Hindi pa siya handang ibunyag ang lahat, lalo na sa isang tulad ni Rosendo na kilala sa pagiging ganit. "Anong gusto niyo?" Mahinang tanong niya. "Simple lang," singhal ni Rosendo. "Sa susunod na makipagkita ka sa duwende, dalhin mo ako. Ako ang dapat tulungan niyan. Matagal na akong naglilingkod dito sa hasyenda. Ako ang dapat makinabang. Kung hindi, ay pupunta ako kay Don Felino at isusumbong kita." Ang pananakot ay tila lason sa tainga ni Naldo. Alam niyang walang magagawa ang Don kundi siya ay ipaaresto, kasuhan ng pagnanakaw o mas masahol pa, pagawan ng masamang paraan para tuluyang mawala. Lumapit si Naldo kay Rosendo at mahina niyang sinabi, "Sige po, sasamahan ko kayo mamayang gabi." Ngunit sa kanyang dibdib ay nagliliyab ang isang pangamba. Paano kung magalit si Dandu? Paano kung maglaho ang himala dahil sa kasakiman ng iba? Sa kanyang pagbalik sa barracks, tahimik siyang nanalangin.
Mabait na Dandu, patawad. Ngunit kailangan kong gawin ito. Sana'y may paraan upang mailigtas ang kabutihang ibinigay mo sa akin. Sa silong ng gabi, ang mga bituin ay tila nanonood ng isang trahedyang paparating. Dumating ang gabi na parang mas mabigat kaysa karaniwan. Tahimik ang buong hasyenda, pero sa dibdib ni Naldo ay may unos na hindi matahimik. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang babala ni Dandu na ang yaman ay parang apoy. Maaari kang painitin o lamunin. Ngunit ano pa ang kanyang magagawa? Hawak siya ni Mang Rosendo at kung hindi siya sumunod, tiyak na mas malaking gulo ang sasapitin niya. Alam niyang isang pagkakamali ang isama ang isang taong sakim at mapanira sa isang engkanto gaya ni Dandu, pero wala na siyang ibang mapagpilian. Alas 11 ng gabi, sinamahan niya si Rosendo palihim sa puno ng mangga. "Diyan ba yan?" Bulong ng katiwala, sabik ang mga mata. "Opo, huwag po kayong magsalita kung hindi kayo kakausapin." Mahina at may kaba ang tinig ni Naldo. Lumapit sila sa puno at ilang sandali pa'y lumitaw si Dandu sa paanan nito, kagaya ng dati. Maliit, puting-puti ang buhok at balbas at may masinop na tingin. "Naldo, anang duwende. Bakit may kasama kang hindi malinis ang hangarin?" Tumahimik si Naldo. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ngunit si Rosendo ang naunang lumapit. "Aba, ikaw pala ang duwende. Ha ha ha, sa wakas. Ako si Rosendo, katiwala ng Don dito. Alam mo ba kung ilang taon na akong nagbabanat ng buto? Panahon na para makatikim din ako ng yaman." Ngumisi siya at walang paggalang na yumuko na parang nanunukso. Nakita ni Naldo ang pag-iba ng mukha ni Dandu. Ang dating kalmadong ekspresyon ay napalitan ng matalim at malamig na titig. Ang regalong ito ay hindi para sa ganid. Matigas na wika ng duwende. "Pinili ko si Naldo dahil sa kanyang kababaang loob. Ikaw, Rosendo, ay puno ng kasakiman at pananakit. Wala kang puwang sa ilalim ng punong ito." Nagngalit ang panga ni Rosendo. "Abay kung ayaw mong ibigay, baka pwede kitang pilitin." Bigla siyang sumugod at tinangkang tapakan si Dandu. "Huwag!" sigaw ni Naldo, ngunit huli na. Sa iglap ng sandali, isang malakas na pagyanig ang bumalot sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay biglang nag-iba ng kulay. Mula berde ay naging abo. Ang hangin ay tila nawala. At ang langit ay nagdilim na parang tinakpan ng usok. Si Rosendo, na halos inaapak na si Dandu, ay biglang napahiyaw sa sakit. Ano to? Ano to?" Nakita ni Naldo na ang mga paa ni Rosendo ay unti-unting kinakain ng mga ugat ng punong mangga. Isa-isang pumulupot ang mga baging sa kanyang mga binti, baywang at braso. "Pinaglapastangan mo ang banal na kasunduan," sigaw ni Dandu na ngayoy tila nagbabago ng anyo. Ang kanyang tinig ay naging malalim at lumalakas at ang katawan niya ay kumikislap na tila pinagsama-samang ilaw ng buwan, bituin at apoy. "Dahil sa'yo, nasira ang panata. Sa gabing ito may dapat pagbayaran." Napasigaw si Rosendo habang hinihigop siya pababa ng lupa. "Naldo, tulong! Ayoko pang mamatay!" Ngunit wala nang magagawa si Naldo. Siya man ay napatras sa takot at pagkabigla. Tanging ang pagluha at pag-iyak ang kanyang naiganti sa katiwala. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan nang nawala ang katawan ni Rosendo. Ang lupa ay nagsara na parang walang nangyari, ngunit ang hangin ay nanatiling malamig at mabigat. Ang duwende ay muling bumalik sa anyong kalmado, ngunit may lungkot na nakapinta sa kanyang mukha. "Pasensya ka na, Naldo. Hindi ko nais na may masaktan, ngunit kailangang protektahan ng sagradong biyayang ito." Lumuhod si Naldo. "Patawad, hindi ko kaya tanggihan si Rosendo. Natakot po ako." Hinawakan ni Dandu ang kamay ng binata. Hindi ko kinikilala ang tapang sa lakas ng katawan,
kundi sa paninindigan ng puso. Ikaw ay pinatawad, ngunit simula ngayong gabi, ang biyaya ay magkakaroon ng kabayaran. Nanlamig si Naldo. Simula ngayon, bawat butil ng ginto ay mangangailangan ng gawaing kabutihan. Isang buhay na matutulungan, isang gutom na pakakainin, isang inaapi na ipagtatanggol. Kapag ginamit mo ito para sa sarili lamang, ito'y magiging abo. Tumango si Naldo. Sa kanyang puso, batid niyang hindi na siya dapat magkamali. Ang yaman ay hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa. Ang pagkakamali ng isa ay nagdala ng kapahamakan. Huwag na sanang maulit. At sa dilim ng gabi, habang lumalakad siyang pabalik sa barong-barong, nakatingin siya sa langit. Ngayong alam na niya ang halaga ng yaman, kailangang matutunan din niya ang tunay na halaga ng pagiging mabuti. Makalipas ang pangyayaring iyon sa ilalim ng punong mangga, tila binura ng gabi ang anino ni Mang Rosendo sa hasyenda. Kinabukasan, nagtaka ang mga trabahador kung bakit hindi dumating ang katiwala upang mag-utos at magbantay. Nagsimula ang bulungan. Baka umalis, baka tinanggal ni Don Felino, o baka raw isinumpa ng engkanto. Isang tsismis na tila kumakalat sa hangin kahit walang nagpapatotoo. Si Naldo, sa kabila ng pagod at takot, ay nagsimulang magtrabaho na parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang dibdib ay may mabigat na dalahin. Alam niyang bahagi siya ng nangyari kay Rosendo. Bagaman hindi siya ang dahilan ng kamatayan nito, naging daan siya upang makapasok ang kasakiman sa sagradong lihim ng duwende. Kinagabihan, muling nagpakita si Dandu, ngunit sa pagkakataong ito'y may dalang mas malaking sisidlan, yari sa bao at pilak na may 3 gintong butil. Ngayong pinili mong tumindig sa kabutihan, ani Dandu, ito ang bagong anyo ng biyaya, 3 butil bawat gabi. Ngunit tulad ng aking sinabi, 3 kabutihan ang kailangan mong gawin sa bawat araw. Kung hindi, ang ginto'y magiging abo at ikaw ay mawawala ng karapatan sa pangako. Tanggap ni Naldo ang bagong alituntunin. Sa kanyang puso, mas nanaisin na niyang maging mabuting tao na may kaunting biyaya kaysa maging sakim na alipin ng yaman. Unang ginawa ni Naldo ang desisyon na bumili ng pagkain para sa lahat ng kasamahan niyang trabahador. Sa baryo, bumili siya ng sako ng bigas, ilang isda, gulay at asin. Pagkatapos ng trabaho, habang ang iba'y pagod at gutom, isa-isa niyang nilapitan ng mga ito sa barracks. "Kumain muna kayo, libre ko, wala nang tanungan," nakangiti niyang wika. Napatulala ang ilan, may ilan sa kanila na pinandilatan siya ng mata. "Baka galing yan sa masama, Naldo." "Hindi, galing ito sa mabuting pagkakataon. Gusto ko lang makatulong." Sa unang beses, nakaranas ang buong barracks ng mainit na sabaw at kaning hindi kinulang. Sa mga sumunod na araw, naging ugali na ni Naldo ang pagbabahagi ng biyaya sa kanyang kapwa. Pagkain para sa matanda sa baryo, gamot para sa may sakit na batang may lagnat, bayad sa matrikula ng anak ng isa sa kanyang kasamahan. Hindi naglaon. Ang dating pipi at matamlay na komunidad ng mga trabahador ay unti-unting naging masigla. Maraming nagtatanong kung saan niya kinukuha ang perang ipinambibili niya ng pagkain at gamot. Ngunit palagi ang kanyang sagot, "May mabuting nilalang na tumutulong sa akin, kapalit ng kabutihan." Ngunit kung may natutuwa, meron ding nabubuo ang galit. Si Don Felino, na noon ay abalang-abala sa koleksyon ng utang mula sa mga tenant sa kabilang hasyenda, ay napansin na kakaunti na ang reklamo ng kanyang mga trabahador. May mga araw-pangaraw na wala ng pagkain sa kantina ng hasyenda dahil hindi na bumibili ang mga trabahador doon. "Bakit tila nawawala ang kontrol ko?" wika ni Don Felino sa sarili habang nakatingin sa kanyang asul na tabako at gintong singsing. "Sino ang nagpapakain sa kanila kung hindi ko binigyan ng dagdag na sahod?" Dito niya inutusan ang isang baguhang tauhan, si Toto, isang batang utusan.
Nasundan si Naldo. Lihim itong nagtago tuwing gabi at isang araw, bumalik ito sa Don na may hindi inaasahang ulat. Don, gabi-gabi po siyang pumupunta sa ilalim ng malaking puno sa dulong bahagi ng hasyenda. Doon po siya may kausap. Maliit po, parang bata na matanda. Parang duwende po yata. Duwende? Napatayo si Don Felino. Engkanto? At doon siya nakakakuha ng salapi? Ngumisi siya. Kung kaya ng isang trabahador na magpakasa sa sayaman gamit ang isang nilalang, mas lalo akong karapat-dapat sa biyayang yan. Ang kasakiman ng Don ay mas malalim pa kaysa kay Rosendo. Simula bukas, ako na ang pupunta sa puno. Ako na ang kakausap sa duwendeng yan. At pag hindi siya pumayag, edi aalisin ko ang puno. Samantala, si Naldo ay hindi na batang nangangapa sa dilim. Alam niyang hindi habang panahon ay magiging lihim ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Dandu. Kaya't lumapit siya sa duwende isang gabi at binalaan ito. May posibilidad po na si Don Felino mismo ang sumunod sa akin. Gusto niya raw makuha ang biyaya. Tumango si Dandu. Ito ang huling gabi na magbibigay ako ng ginto para sa iyo, Naldo. Mula bukas, ang biyaya ay magbabago ng anyo. Anong ibig niyong sabihin? Magiging mas malalim na ang iyong pagsubok. Hindi lang kabutihan ang kailangan mo, kundi paninindigan sa kabila ng tukso, paninindigan sa harap ng panganib. Tahimik si Naldo. Handa ka na ba? Tanong ni Dandu. Tumango siya. Oo, mas mahalaga sa akin ang kabutihan kaysa sa yaman. At sa kanyang huling gabi ng 3 butil ng ginto, naglakad si Naldo sa buong baryo. Pinakain ng mga pulubi, binilhan ng gamit ang paaralang pampubliko at binigyan ng bagong karito ng matandang taho vendor. Ang mga mata ng bayan ay unti-unti nang nagbubukas. At kasabay ng pagdami ng kabutihang ginagawa ni Naldo, dumarami rin ang mga matang gustong sirain ito. Gabing payapa at ang mga bituin ay kumikislap na tila mga matang nakamasid sa ilalim ng langit. Subalit sa kalmadong iyon, may dalang panganib sapagkat si Don Felino, kasamang 3 tauhan, ay patagong naglalakad sa madamong bahagi ng hasyenda. Bitbit niya ang isang matulis na itak, isang antik na baril at puso't isipan na puspos ng kasakiman at pangaalipusta. Wala akong pakialam sa mga duwending yan. Kung hindi nila ibibigay sa akin ang kayamanan, puputulin ko ang puno at huhukayin ang pinagtataguan nila. Mariing bulong ng Don, galit ang tinig at nangingislap ang mata sa dilim. Habang palapit sila sa puno ng mangga, unti-unti namang nag-iba ang ihip ng hangin. Tumahimik ang mga kuliglig. Ang mga dahon ng puno ay tila kumakampay ng walang hangin. Ngunit hindi alintana ni Don Felino ang kakaibang kilos ng paligid. Sa kanya, walang puwang ang paniniwala, tanging kapangyarihan at kayamanan lamang ang mahalaga. Pagdating nila sa ilalim ng puno, wala silang inabutan. Totoo nga ang sabi ng utusan ko, may kakaiba sa punong ito. Bulong ng Don habang umiikot-ikot. Nasaan ka, duwende? Lumabas ka riyan! Sigaw niya. Lumundag ang isang tauhan. Don, baka dapat ho tayong maghintay. Baka may ritual pa po o dasal na... Walang ritual-ritual. Pwes, kung ayaw mo lumabas, ako ang lalapit. Sabay hugot ng itak at sinimulang tagpasin ang mga ugat sa paanan ng puno. Sa tanghali, nagsimula ang pagyanig. Ang lupa sa ilalim ng puno ay tila nabuhay, gumalaw at nagpakawala ng malamig na singaw. Ang mga ugat na dating tahimik ay sumayaw at pumulupot, parang mga ahas na nagngangalit. Isa sa mga tauhan ay napasigaw, Don, umaatake ang puno! Uwaga! Inatake siya ng mga baging at hinila papailalim sa lupa. Ang kanyang katawan ay nawala sa isang iglap, kasabay ng pagbuka ng lupa at paglanghap nito sa kanya na parang isang halimaw. Ang isa pang tauhan ay tumakbo.
ngunit natapakan ng sariling takot, nadapa at tuluyang tinuklaw ng itim na usok na lumalabas mula sa puno. Natumba siyang nangingisay at bumula ang bibig. Ilang sandali pa, wala na siyang buhay. Nang maramdaman ni Don Felino ang panganib, pinaputok niya ang kanyang baril ng sunod-sunod. "Mga duwende, kayo ang may gawa nito. Lumabas kayo!" Sa isang kisap mata, isang liwanag ang bumalot sa paligid. At mula sa gitna ng puno, lumabas si Dandu na hindi na maliit kundi isang dambuhalang nilalang na gawa sa liwanag, kahoy at pilak. Ang kanyang tunay na anyo bilang tagapangalaga ng sagradong puno. "Don Felino Calderon, narito ka upang magnakaw ng biyaya na hindi sa iyo. Hindi mo ito pinagpaguran, hindi mo ito minahal. Ang mga nilalang na gaya mo, makasarili, sakim at mapangapi, ay hindi dapat makalapit sa sagradong kayamanang para sa mga may pusong dalisay." Napatras ang Don, nanginginig ang kamay. "Anong gusto mo? Kayamanan lang ang habol ko. Wala akong pakialam sa engkanto ninyong laro-laro." Muling bumalot ang itim na usok sa paligid ng Don. Nanghihina ang kanyang tuhod at ang katawan niya ay tila binibiyak mula loob. Ang kagustuhang maging makapangyarihan sa lahat ng bagay ay may kapalit. Pinili mong tapakan ang sagradong puno. Ngayon, ang sumpa ng mga ninuno ay dadaloy sa iyo. Hinila ng mga baging ang Don patalikod. Pilit siyang lumalaban, pero bawat galaw niya ay tila tinutusok ng apoy. Ang kanyang katawan ay hinatak sa ilalim ng puno at ang lupa ay nagbuka at nilamon siya, kasabay ng malakas na sigaw na nagpatigil sa lahat ng gising sa hasyenda. Ang gabi nanumbalik sa katahimikan. Ang lupa ay muling nagsara. Ang mga kuliglig ay muling nagsimula ng kanilang awit. Parang walang nangyari. Kinabukasan, nagulantang ang buong hasyenda. Wala ang Don, wala ang kanyang mga tauhan. May mga nakakita ng mga bakas ng itak, sapatos at pinigtas na mga baging. Ngunit walang paliwanag. Ang mga tao ay natakot. Ang ibang mga trabahador ay sinabing baka raw dinala sila ng mga rebelde. Ang iba naman ay nagbulong-bulungan. Ang puno ang may kagagawan. Sa gitna ng gulo, nanatiling tahimik si Naldo. Alam niyang tapos na ang siglong pagmamalupit ng Don sa lupaing iyon. At sa kanyang puso, nagdesisyon siyang gamitin ang natitirang lakas upang buhayin ang hasyenda. Para sa mga trabahador, hindi sa iisang mapang-abusong amo. Nagpulong siya kasama ang mga trabahador. "Mga kasama, tapos na ang paghahari ng takot. May pagkakataon tayong itayo ang hasyenda para sa atin, hindi para alipinin tayo. Ako'y walang balak maging amo, kundi katuwang." Nagpalakpakan ang lahat. May mga luhang tumulo. At sa unang pagkakataon, ang lupa ng hasyenda ay nabasa ng pawis ng pagkakaisa, hindi ng takot. Sa ilalim ng punong mangga, muling nagpakita si Dandu kay Naldo. "Ngayon, hindi mo na lang kailangang humingi ng ginto, Naldo. Ang puso mo'y kayamanan na. At ang punong ito, ang biyaya ng mga duwende, ay mananatiling bukas sa iyo, habang ikaw ay nananatiling tapat sa kabutihan." Ngumiti si Naldo. At sa gabing iyon, habang ang hangin ay malamig at ang buwan ay buo, humimlay siya sa kamanggawa ng sariling kamay sa bahay na itinayo sa lupaing hindi na pag-aari ng mapang-api, kundi ng bayan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang misteryosong pagkawala ni Don Felino at ng kanyang mga tauhan, at ang hasyenda ay tila muling isinilang. Sa unang pagkakataon, wala nang sigawan, wala nang hampas ng latigo, wala nang takot sa bawat kilos. Sa halip, lumaganap ang pag-asa, isang uri ng katahimikang matagal ng pinangarap ng bawat trabahador. Si Naldo, bagamat batang trabahador lamang noon, ay itinuring na bagong pinuno, hindi dahil sa yaman,
kundi dahil sa kanyang puso at paninindigan. Tumanggi siyang tawagin bilang Don at sinabing, "Hindi ako ang may-ari ng hasyenda. Lahat tayo ay bahagi nito." Ang mga trabahador ay nagkaisa upang muling ayusin ang mga sirang bahagi ng hasyenda. Sa halip na utos, may voluntaryong tulungan. Si Mang Teofilo, na dating lumpo at di na pinapansin noon, ay itinuro ni Naldo na maging tagapamahala sa imbakan ng ani. "Marami ka ng karanasan, Mang Teo," sabi ni Naldo. "Kailangan ka ng hasyenda." Umiyak ang matanda. "Hindi ko inakalang may makakaalala pa sa akin. Ang mga batang dating hindi pinapapasok sa eskwelahan dahil sa kawalan ng pondo ay ngayon may silid-aralan na, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy mula sa lumang kamalig." Si Aling Clara, isang dating kusinera ng Don, ang naging guro sa mga bata, habang si Naldo ang nagbigay ng pondo para sa mga aklat gamit sa pagsusulat at sahod ni Aling Clara. "Dati, niluluto ko lang ang pagkain ng mga amo. Ngayon, tinuturuan ko na ang mga anak ng bayan. Iba talaga ang mundo kapag pinamumunuan ng may puso," ani Aling Clara habang pinapanood ang mga batang masayang nagbabasa. Dumating ang panahon ng anihan. Iba ang sigla ng mga tao. Sa halip na pagod at pangaalipusta, may kasamang pagngiti at biruan habang sinusundo ang ani ng tubo at palay. Pinangunahan ni Naldo ang pagbabahagi ng kita, pantay-pantay para sa lahat, batay sa kanilang ambag. Kung hindi dahil sa bawat isa sa atin, walang maaani. Kaya't lahat ay dapat makinabang. Paliwanag ni Naldo sa isang pulong ng mga trabahador. At nang ibinahagi niya ang tubo ng ani, walang nagtalo, walang umangal, lahat ay tahimik na napaiyak. Wala sa kanila ang sanay sa katarungan. Isang gabi, habang nakaupo si Naldo sa harap ng kanyang maliit ngunit maayos na tahanang siya mismo ang nagtayo, muling lumitaw si Dandu, kasama ang ilang duwende na may makukulay na kasuotan. May mga matang kumikislap na parang bituin. "Naldo," ani Dandu, "ang iyong pagpupunyagi ay narinig sa daigdig ng mga engkanto. Ang dating hasyenda ng pang-aapi ay ngayoy naging lupaing sagrado. Nais ka naming pagkalooban ng isang mas mataas na anyo ng biyaya." Lumapit ang isa pang duwende at inabot kay Naldo ang isang mutyang yari sa makintab na bato na may ukit ng araw at buwan. "Ito ang mutya ng pagtutuwid, simbolo ng iyong pagkakamit ng balanse sa kapangyarihan at kabutihan. Hanggat suot mo ito sa puso mo, mananatiling matatag ang hasyenda." Ngunit, napatingin si Naldo sa duwende. Ngunit kung ito'y mapasakamay ng isang sakim, babalik ang dilim, kaya't ito'y dapat itago sa lugar na hindi naaabot ng mga mata, kundi ng layunin. Bilang paghahanda sa hinaharap, sinimulan ni Naldo ang pagtuturo ng kabutihan at pamumuno sa mga kabataan sa hasyenda. Pinili niya ang ilan sa mga pinakamasipag at matapat upang turuan ng kasaysayan ng hasyenda, ng mga duwende, at ng halaga ng pagkakaisa. "Hindi ako palaging narito," aniya. "Darating ang panahon na kayo ang kailangang humarap sa mga pagsubok, kaya't dapat kayong maging mga tagapangalaga ng liwanag." Nagsagawa ng munting handaan ang buong komunidad sa paanan ng punong mangga. May mga ginataang saging, inihaw na tilapia, puto, at tinapay na niluto ng mismong mga nanay sa hasyenda. Walang bisita mula sa labas, walang mamahaling dekorasyon. Pero ang gabi ay tila pagdiriwang sa langit dahil ang tunay na kayamanan ay naroroon sa piling ng mga taong may dangal. Sa gitna ng kasayahan, lumapit ang isang batang lalaki kay Naldo. "Kuya Naldo, totoo po bang may duwende dito?" Ngumiti si Naldo, yumuko at itinuro ang puso ng bata. "Hindi mo na kailangang makita sila, basta't lagi kang mabait, matapat, at may malasakit, lalapit sila sa iyo kahit hindi mo sila tawagin. At sa paanan ng puno,
may bahagyang liwanag na kumislap. Isang pahiwatig na ang mga duwende ay nananatili, handang tumulong sa mga tunay na may pusong busilak. Makaraan ng ilang taon, tuluyan nang naging kilala ang dating hasyenda bilang Bayan ng Liwanag, isang komunidad na hindi na pinamumunuan ng iisang makapangyarihang don, kundi ng isang konseho ng mga manggagawa, lahat may pantay-pantay na boses. Sa gitna nito, nanatiling simple ang buhay ni Naldo, ang binatang minsang alipin ng kahirapan. Ngayon ay simbolo ng pagbabago. Hindi siya namuhay sa karangyaan. Nanatili siyang nakatira sa parehong bahay na itinayo niya mula sa kinita ng unang gintong butil. Ngunit sa kanyang puso, ang yaman na tinatamasa niya ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kundi sa pagbabagong kanyang naipamana sa maraming buhay. Isang gabi ng taglagas, habang malamig ang simoy ng hangin at ang buwan ay bilog na bilog sa kalangitan, naramdaman ni Naldo ang kakaibang katahimikan. Sa ilalim ng punong mangga na unang naging saksi sa kanyang pakikipagtagpo sa mahiwagang mundo, muling lumitaw si Dandu, ngunit sa huling pagkakataon. Mayroon na itong bagong kasuotan, gawa sa liwanag at ginintuan. At sa paligid nito ay tila may mga nilalang na anyo ng liwanag na nakapaligid, mga matatandang duwende, tagapangalaga ng kalikasan at kabutihan. Naldo, malambing na sabi ni Dandu, ang panunungkulan ko sa mundong ito ay magtatapos na. Ang puno ay ligtas na. Ang sumpa ng kasakiman ay napawi at ang liwanag ay muling umusbong. Napatigil si Naldo. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Kung hindi kayo dumating noon, baka isa pa rin akong alipin. Baka patay na ako. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Naldo, ani Dandu. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo. Ako'y gabay lamang. Ngunit ikaw ang nagpasiya. Napiliin ang kabutihan kahit masakit. Piliin ang pagtulong kahit wala kang masyadong hawak. Kaya ngayon, dala mo na ang tunay na kayamanan. Hinawakan ni Dandu ang dibdib ni Naldo, at mula roon ay lumitaw ang mutya. Ngayoy mas makintab, mas buhay. Ang mutya ng pagtutuwid ay naging mutya ng liwanag, huling biyayang iniaabot sa kanya. Gamitin mo ito sa panahon ng kadiliman, huwag sa sariling kapakinabangan, kundi para ipasa ang liwanag sa susunod na salinlahi. Dahan-dahan, naglaho si Dandu, kasama ang mga duwende, at ang puno ay tila lumiwanag sa kanyang paalam. Nagsimula si Naldo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, hindi bilang leader, kundi bilang tagapagturo. Pumunta siya sa iba't ibang barangay, bitbit ang mga aral ng kabutihan, kwento ng mga duwende at babala laban sa kasakiman. Marami ang hindi naniwala sa kanya noong una. Ngunit mas marami ang nabuksan ang isip at puso. Isa sa mga batang kanyang tinuruan, si Isko, ay naging leader sa Karatig Bayan at nagsimula rin ng makatarungang pamumuno. Ang kwento ni Naldo ay naging alamat, hindi lang bilang trabahador na yumaman, kundi bilang taong nagpasyang tumayo para sa tama kahit mag-isa. Sa paglipas ng panahon, ang punong mangga ay pinalilibutan na ng mga halamang itinanim ng mga kabataan bilang paggalang sa engkantong tumulong noon. May maliit na palatandaan doon. Sa lilim ng punong ito, namunga ang kabutihan. Ang mga bata ay pinalalakihang may kwento ng duwende. Ngunit higit sa lahat, kwento ng isang binatang hindi bumitaw sa kabutihan kahit na inalok ng kayamanang walang hanggan. Isang araw, habang nakaupo si Naldo sa kanyang silyang gawa sa kahoy, may batang babae na lumapit sa kanya, hawak ang isang papel. Lolo Naldo, ito po ba yung puno ng duwende? Tumango si Naldo at ngumiti. Oo, diyan ako unang nakatagpo ng liwanag. Pwede po bang makipagkaibigan sa duwende? Hinaplos ni Naldo ang ulo ng bata at bumulong. Makakakita ka lang ng duwende kapag busilak ang puso mo.
Pero kahit hindi mo sila makita, kung lagi kang mabait, matulungin at matapat, darating sila sa panahon na kailangan mo. Habang lumulubog ang araw sa bukirin, isang malambing na hangin ang humaplos sa mukha ni Naldo. Tila isang paalala mula kay Dandu, na sa bawat pusong pinili ang liwanag, doon naninirahan ang tunay na kayamanan. Wakas,